After 3 years, saka mo naisip na maglabas ng podcast at tatawagin mong, ano yun? BBM, ano tawag? BBM podcast? Ano yun? Nakakatawa, bakit ka mo? Kasi, katakot-takot na 3 years ang dumaan sa kanyang administration. Katakot-takot na pagtatago ang ginagawa niya sa madlang people. Anong ginawa niya? Naglagay siya ng mga harang sa harap niya at sa likod niya. At yan po, yung pinaka-recent natin, ito yung si Auntie Claire Castro, kung saan siya yung parang naging bunganga. Bibig pala nitong si Marcos Jr. Ano ho? So, and every time na meron tayong mga issue, hindi niya kayang masagot. Dinadaan na lang, no? O, hindi kasi ganyan kasi si Marcos, hindi siya confrontational. Hindi pwede yun eh. Ikaw po ay pangulo, ikaw po ay leader. Tapos hindi mo kayang harapin ang isang bagay, ipakita na hindi ka isang weak leader. Ngayon, kung babalikan natin yung kay Tatay Digong, ayan ho, eto ho, kita ninyo dito kay Tatay Digong, pinapalibutan siya ng kanyang mga gabinete. He is being surrounded by working people. At ang sabi niya, dito na pupunta ang tax ng taong bayan na kailangan mai-report natin, kailangan may report nila bilang public servant sa taong bayan kung ano na ang development sa bansa natin. Hindi po pwede yung ganito. Whereas, kung titignan ninyo itong si Marcos Jr., bakit siya naglabas ng podcast ngayon? All along, all the while, ngayon lang siya naglabas ng ganito podcast para ano? Para damage control. Sinong nakapalibos sa kanya? Yan, si Katunying lang. Ano yan? Very controlled yung environment. Kasi yung mga questions dyan, ay mga sets of questions na pinaghandaan nila na ito ang dapat itanong, ito yung hindi dapat itanong. So, ito basically isang pamumulitika, pagiging plastic, pagiging sinungaling, pagiging front lang nila na eto, we are a working government, parang ganun. Pero kay Tatay Digong, if you could see, ayan pinapalibutan siya ng mga masisipag na mga trabahante. At ayon nga sa kanyang last na Talk to the People, kung titignan nyo kasi yung Talk to the People ni Tatay Digong, weekly po yan. Nagre-report siya sa taong bayan. Ito po ang development at kailangan po natin yan. Dahil ayon sa kanya, dito na pupunta ang tax natin. Back for the weekly Talk to the People because it is a very important communication line between the government at kayo. Very important communication line. Meron ba tayo niyan under Marcos administration? Wala. Panay kasinungalingan ang pinaggagawa nila. At dapat din yung malaman, as I have said, government is run by the money of the people, taxes. And we would like you to know and to ask even kung paano nagastos ang pera ng bayan. Tama. At anong pinaggastusan. Yun ang importante. Yung hindi kayo nagdududa na ninanakaw yung pera ninyo. Ngayon nga, Mr. President, lantaran na tarapang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At anong ginagawa nila sa mga taong kumukontra, sa mga taong gusto ng check and balance, sa mga taong gustong may accountability, ay pinakukulong nila. Ginagawa nilang wanted. Sinisisante nila, tinatanggal. Yan po ang ginagawa ng administration ngayon. Sana kami magsusumbong ngayon, dinala ka na sa dahig. Gusto namin na kung may duda man kayo, tanungin ninyo and we'll give you a straight answer. Yun. Bigyan mo ng Xerox copy ang kami dito, yung original, taguin ninyo.
And if you think that there is a good case to prosecute, I leave it up to you to decide kung saan ninyo gustong i-file. Pero ako, pagka ganon, taga-gobyerno, lalo na nandito sa mataas, papunta sa akin, diretso na kayo sa ombudsman para mas madali at malaman ang totoo. Napakasaklap, no? Nakakalungkot na ganyan na ngayon ang administration. Kita nyo anong panahon ni Tatay Digong. Look at this. Yan. Anong oras na po yan? Talk to the people gabi-gabi. Tayo nga, minsan nga, ako nga, nakikipuyat na rin ako kasi anong oras na rin itong talk to the people eh. Hanggang madaling araw, nandyan pa rin, ongoing pa rin yung talk to the people. It is because tama si PRD, this is our direct communication line with the government. Anything na meron tayong mga reklamo, pwede nating isangguni, ilapit, at makikita natin na meron agad tugon ang gobyerno. Pero sa panahon ngayon, for 3 years, kagulat-gulat, ngayon lang siya maglalabas ng, podcast. Hindi po natin kailangan yung podcast kasi yung podcast na yan, projected yan according to what they like to come out. Hindi naman po yan report para sa taong bayan. Isang pakitang gilas, na kahit anong sabihin ninyo dyan sa podcast na yan, so ganito gusto namin makipagbate, hindi po maniniwala ang taong bayan kung wala sa gawa. Kung hanggang salita. Tignan nyo nga si Tatay Digong eh. Bukod sa action man siya, no? Ginagawa, nagtatrabaho, meron pa siyang report. So ibig sabihin, hindi lang sila sa hanggang balita lang or hanggang salita lang. Meron silang ginagawa, kumbaga, kusa, no? Kusa na na-appreciate ng taong bayan kasi nararamdaman po natin. So regardless kung ibalita niya yan sa Talk to the People o hindi, ramdam natin at hindi na kailangan. Pero kailangan pa rin niya. Kailangan pa rin nilang magpuyat. Sa panahon ngayon wala na nga tayong report. At kahit may report sila ngayon sa pamamagitan ni Auntie Claire, hindi naman ka pinipaniwala. Sasabihin nila, bumaba daw ang inflation rate, tumaas ang GDP. Hello? Grabe At tapos gumaganda daw, tayo daw ang pinaka-fastest growing economy sa Asia, ganun. Naaugusan pa daw natin yung Singapore. I mean, you could tell whatever you want, say it in front of the media, the people, pero ang tanong, nararamdaman ba ng taong bayan? Kung hindi, then walang kwenta yung pinagsasabi. Kita nyo nga, sila nga, press con dito, press con doon, interview dito, interview doon. Pero hanggang doon lang sila. In the actuality, hindi po nagmamanifest, hindi po nararamdaman ng taong bayan. So yan po ang klase ng gobyerno ngayon. Nag-iisip sila ng kung anong pakolokasyo gusto daw ng Malacanang na makipagbati. Ngayon, pag sasabihin ng the other side, sabi ng mga Duterte, hindi, ayaw namin makipagbati kasi ganito. So, may plano sila to, alam mo yun, baliktarin ang sitwasyon, sasabihin ng mga uto-uto. Gusto makipagbati, ayaw nila. Yung sama nilang tao. Parang ganon. Pero you could imagine, napakasimple lang. Wala namang magtatampo, wala namang magbabati, kung hindi naman ginawa yan kay Tatay Digong. Akalain ninyo, dati nga, sabi nga natin nung panahon ng mga Dilawan, nung sila pa yung in power, pag merong, halimbawa yung nakulong si GMA, pag next week makita natin may brace neck, kailangan dalhin sa ospital like si Estrada, pinapayagan yan. Kasi andun pa rin yung pagiging humanity natin. Human rights, kumbaga. Pero ito, alam na alam nilang 80 years old, meron siyang medication. Hindi nga pinapasok yung kanyang doktor. Hindi sinunod yung kanyang abogado, yung the right to choose your own counsel, hindi sinunod. Parang hindi tao. Kaya nga sabi ko,
kung sinasabi nating worst yung Aquino administration o yung previous administration, eto si Marcos Jr. pinaka-worst sa lahat, pinaka-traidor sa lahat ng tao sa buong mundo. Buong mundo na yan kasi wala na eh. I mean, you could imagine yung mga simpleng tao nagiging wanted na, nagkakaroon na ng kaso. Agad-agad ni hindi sinunod yung subpoena muna, tapos mag-counter affidavit. Hindi na. Ngayon, warrant of arrest, labas na kaagad. Ora mismo. Ngayon, yung pag sinabing, di ba dati, susundin po muna yan. I-inform mo yung isususpende mong, halimbawa, party list or senador bago mo Hindi. Suspended ka na kaagad. Walang proper due process, walang due process talaga. Suspendido. Whether you like it or not, wala ka nang magagawa. Yan ang klaseng gobyerno meron tayo. Papadcast ka pa. Wala namang kwenta yung mga sinasabi nyo dyan.